Ano? Natanggal ka sa trabaho? Talaga naman, Ina. Alam mo namang ikaw na lang ang inaasahan ng mga kapatid mo eh. Kung hindi ka lang sana pabaya, hindi ka nawala ng trabaho. Paano na lang ang panggastos natin? Alam mo naman na ilang beses na kitang pinapaalalahanan na magtino at pumasok araw-araw, di ba? Tumataas ang boses ng ina, puno ng galit at panghihinayang. Pakiramdam ni Ina ay unti-unting lumiliit ang kanyang mundo sa bawat bigkas ng ina at habang nakikinig siya, hindi niya mapigilang magpaliwanag. Alam niyang hirap na dinadala ng kanyang ina bilang haligi ng kanilang pamilya. Hindi naman siya ang tipo ng anak na nagpapabaya. Sa katunayan, madalas siyang mag-overtime. Isinasakripisyo ang sariling pahinga upang masiguradong maibibigay ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito tila hindi niya mapigilan ang bigat na sitwasyon. Inay, hindi ko naman po ginusto na mawalan ng trabaho. Sinubukan ko pong magpakabait sa opisina, magtrabaho ng mabuti, pero hindi po talaga sapat. Ang hirap pong ipaliwanag sa inyo pero maraming bagay sa trabaho na hindi ko po kontrolado. Sagot ni Ina, pilit pinipigilan ng kanya luha. Ngunit sa halip na magmaliw ang galit ng ina, lalo pa itong umigting. Ina, sa panahon ngayon, hindi pwedeng puro dahilan. Dapat ka magsikap, hindi yung basta ka nalang susuko. Nagpapatayan na ang mga tao sa trabaho ngayon tapos ikaw, parang ang dali-dali lang sa'yo. Sobrang sakit ang mga salitang yon para kay Ina. Batig niyang hindi siya nagkulang sa pagsisikap. Pero kahit gaano pa siya magpaliwanag, alam niyang hindi madali para sa ina na maunawaan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tahimik siyang huminga ng malalim bago muling magsalita. Nay, pasensya na po talaga. Hindi ko po gustong biguin kayo. Naiintindihan ko naman na nahihirapan tayo ngayon. Kaya nga po, hahanap ako ng ibang trabaho. Gagawin ko po ang lahat para makatulong ulit sa pamilya natin. Hindi ko na po kayo bibiguin. Napayo ko si Ina, hawak ang kamay ng kanyang ina. At sa mga sandaling yon, naramdaman ng ina ang totoo at taos-pusong pagsisisi ng anak. Naluhari ng ina at dahan-dahang nilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Ina, na tila sinasabing kahit papaano, nauunawaan niya ang pinagdaraan nito. Alam niyang hindi rin madali para sa anak na humarap sa ganitong sitwasyon, lalo pat buo ang tiwala niya ang nakasalalay sa kanya. Napabuntong hininga ang ina at mas mahinang boses ay muling nagsalita. Ina, anak, pasensya ka na rin sa mga sinasabi ko. Hindi ko naman gustong sumbutan ka o iparamdam na pabigat ka. Siguro, dala na lang ng pangamba ko sa ating kinabukasan, kaya ako nasabi ang mga yon. Hindi madaling maging magulang, Ina, at minsan nadadala ako sa takot. Napatango si Ina habang pinupunas ang kanyang luha. Sa kabila ng masakit na mga salitang binitawan ng kanyang nanay, naramdaman niya ang pagmamahal at malasakit sa likod nito. Huwag kang mag-alala, Nay. Magsisimula ako bukas na bukas din. Maghahanap po ako ng trabaho kahit saan, kahit ano. Basta makatulong po ako sa inyo. Kakayanin ko po at pangako po na hindi ko na po kayo bibiguin. Sagot niya ng may halong tapang at determinasyon sa kanyang boses. Sa pagyakap ng kanyang ina, muling nabuhay ang kanilang pag-asa. Sa kabila ng kanilang pagsubok, alam nilang magkasama sila sa hirap at ginhawa at muling nagpatibay ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Kinabukasan maagang gumising si Ina. Determinado siyang maghanap ng bagong trabaho. Kahit na ang pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Lumibot siya sa iba't ibang lugar, nagpunta sa mga restaurant, tindahan at kahit mga opisina na may karatula ng hiring. Kahit saan siya mag-apply, lagi siyang may daladalang kopya ng kanyang resume at may pag-asang matatanggap siya. Sa kanyang paglilibot, napansin niya ang isang kumpanya ng beauty products na kilalang kilala sa kanilang mga commercials ng mga kilalang modelo at mga tanyag na endorser. Napakakintab ng kanilang signage at sa loob ng kanilang opisina, makikita ang mga poster ng mga produktong nagpapakita ng mga ideal na kagandahan. Nagdadalawang isip man na isip niyang subukan. Baka ito na ang oportunidad na kanyang hinihintay. Sa kanyang pagpasok, agad siyang tiningnan ng reseptionist na halatang nanlaki ang mata sa kanyang itsura. Tinanguan lamang siya nito at nagsimulang magbulungan ang katabing empleyado na nagtatawanan ng bahagya habang palihim siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa. Hindi alintana ni Ina ang mga ito, bagkus ay nagtanong siya ng magalang. Magandang araw po.
May bakante po bang posisyon? Napangisi ang resepsyonis at sa hindi mapigilang bahagyang pagtaas ng kilay, sumagot siya. Sigurado ka ba? Dito ka mag-a-apply? Napatingin ang katabi nito at nagsimula na naman ang palihim na tawanan. Baka naman sa factory ang hanap niya. Bulong ng isa na sinabayan ng tawanan ng iba pang empleyado na tila walang intensyong itago ang panlalait sa kanya. Hiniling ni Ina na maipasa ang resume sa hiring manager at makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isang babaeng naka-power suit at nakataas ang kilay at may tingin ng pagkadisgusto. Si Miss Camille, ang hiring manager ng kumpanya, at paglapit pa lang niya, kitang-kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Oh, Ina, ikaw ba yung nag-a-apply? May dala ka bang resume? Tanong ni Miss Camille nang may halong pagtataka. Opo ma'am, narito po. Sagot ni Ina, pilit nang umiti at nag-abot ng kanyang resume. Kinuha ito ni Miss Camille, ngunit hindi man lang binuksan ang dokumento. Sa halip, sinimulan niya itong tingnan mula ulo hanggang paa. Halatang hindi niya maitatago ang pagkadisgusto sa itsura ni Ina. Pasensya ka na ha, pero to be honest, sa kumpanya namin kasi, well, mahalaga ang appearance. Seryoso ka ba talagang mag-apply dito? Tanong ni Miss Camille na may halong mapanuyang ngiti. Hindi kasi ito basta-basta trabaho. We need someone who can embody our brand. Opo ma'am, kaya ko pong gampanan ng trabaho kahit ano pong posisyon. Sagot ni Ina, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure kahit nararamdaman na niya ang panalamig ng mga titig ng hiring manager. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang bumungad ang isa pang empleyado mula sa likod, na halatang hindi mapigilang magbigay ng opinyon. Ay ma'am, siya po ba ang mag-a-apply? Paano na yan? Paano ng image ng kumpanya natin? Sinabi pa ng empleyado na tila hindi bagay kay Ina ang kumpanya dahil wala siyang kagandahan na bagay sa mga produkto ng kumpanya. Tawanan na naman ang mga empleyado. Grabe, parang hindi naman siya ang type ng tao na bibigyang pansin ng mga customer natin. Sabi pa ng isa habang tinitingnan ang katawan ni Ina na may tingin na panghusga. Nagtaas ng kamay si Miss Camille na tila sinasang-ayunan ang mga sinasabi ng kanyang mga tauhan. Sorry Ina, pero ang kumpanya namin ay may certain standard sa mga empleyado. Hindi kasi ito para sa lahat, lalo na kung hindi mo naman kayang maging representative ng aming produkto. Naku ate, biglang sabat ng isang mas batang empleyada na halatang mamanlait. Baka mas bagay ka sa, alam mo yun, yung nasa likod ng bodega o kaya sa warehouse. Hindi naman sa panglalait pero iba talaga ang requirements namin dito. At ang laki-laki mo, nakakahiya. Halos gusto nang lumubog ni Ina sa mga narinig niyang salita. Ramdam niya ang pagbagsak ng kanyang moral. Ngunit sa halip na magpakita ng kahinaan, nagpakita siya ng lakas ng loob. Pasensya na po kayo kung ganito po ang tingin niya sa akin. Pero kaya ko pong magbigay ng contribution sa kumpanya kahit hindi ako katulad niyo. Sagot ni Ina, pilit pinipigil ang tumulo ang kanyang luha. Ngunit tila hindi siya pinakinggan ni Miss Camille. Ganito na lang Ina. Maybe mag-try ka sa ibang field. Hindi ka naman siguro mahihirapan pero dito kasi, alam mo naman, kailangan ng presence, appeal. Mahalaga ang impression dito. At hindi sa amin makukuha ang posisyon basta-basta. Hindi naman kasi tayo para sa, alam mo na. Halata ang pagkamuhis sa kanilang mga mata at nang maramdaman niyang wala na siyang magagawa upang mapatunayan ang kanyang sarili, pinilit ni Ina ang isang pilit na ngiti. Salamat na lang po. Salamat na lang po sa oras niyo. Sabi niya, pilit na hinahagod ang kanyang puso upang mapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng nararamdaman niyang sakit. Paglabas niya ng kumpanya may narinig pa siyang mga tawanan at mga salitang tila nagtatagumpay sa pangaalipusta sa kanya. Pakiramdam niya ay napakababa ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng panghuhusga at mga panlalait, alam niyang hindi matatapos ang kanyang laban dito. Habang naglalakad siya papalayo sa kumpanya, bumubulong siya sa sarili na kaya niya ito. Pagkalipas ng ilang oras matapos siyang mapahiya sa kumpanya, hindi inaasahan ni Ina na ang nangyaring iyon ay naitala pala ng iilang empleyadong naroon. Hindi nagtagalang video ay nag-viral sa social media. Sa video,
Kitang-kita kung paano siya pinagtawanan, hinusgahan at nilait dahil lamang sa kanyang kaanyuan. Mabilis na kumalat ang video. Mga netizens ang nag-react. Ang iba ay nakisimpatya kay Ina, ngunit marami rin ang nagbigay ng mas sakit na komento. Sinabihan siyang hindi bagay sa kumpanya ng beauty products at mag-ayos muna ng sarili bago mag-apply sa ganitong trabaho. Nagkanya-kanya ng opinyon ang mga tao. Ang ilan ay nagpayo sa kanya na huwag nang ituloy ang pangarap kung hindi naman daw siya akma sa imahe ng kumpanya. Hindi lang ang mga empleyado sa kumpanya ang nagpasakit sa kanyang loob, kundi pati na rin ang ibang tao sa social media na sumabay sa panghuhusga at pagtatawa. Sa kabila ng lahat ng ito, pinilit ni Ina na manatiling matatag. Sa bawat komentong masakit, lalo lamang lumalakas ang kanyang determinasyon. Ginawa niyang inspirasyon ng sakit ng kanyang karanasan para magsikap at patunayan sa sarili na may kakayahan siya, hindi para sa iba kundi para sa sariling pangarap at para sa kanyang pamilya. Makalipas ang 3 taon, hindi na ang dating Ina ang bumalik sa kumpanya ng beauty products na minsang nagpakita ng matinding panghusga sa kanya. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa malawak na opisina, tahimik ang lahat ng empleyado at pawang nagtataka kung sino ang dumating. Nakasuot siya ng isang elegante at napakaayos, mayroong tindig ng isang taong may kumpiyansa at respeto sa sarili. Pinatawag ni Ina ang lahat ng mga empleyado, kabilang na ang mga dating nanlait at nanlait sa kanya noon. Nagtipon-tipon sila sa conference room at nang makita nila si Ina, may halong pagtataka at kaba sa kanilang mga muka. Magandang araw sa inyong lahat. Baka hindi nyo na ako nakikilala, kaya ipapakilala ko ulit ang aking sarili. Panimula ni Ina na may mapanoksong ngiti sa labi. Ako si Ina. Oo, ako yung aplikanteng tinawanan at hinusgahan nyo. 3 taon na ang nakararaan. Ngayon, bumalik ako sa kumpanyang to bilang bagong CEO. Hindi makapaniwala ang mga empleyado, lalo na ang mga dating nanlait at nagpakita ng mapagmataas sa kanya noon. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang gulat at pagkapahiya. Tumahimik ang buong silid habang si Ina ay patuloy na nagsasalita. 3 taon ang lumipas at marami akong pinagdaanan upang makarating sa posisyong ito. Hindi ko akalain na ang kumpanyang minsan nanlait at nagpahiya sa akin ay magiging bahagi ng aking tagumpay. Pero isang bagay ang natutunan ko sa inyo, ang mga tao, lalo na ang mga walang malasakit at madaling manghusga, ay hindi kailan magiging hadlang sa taong may determinasyon. Dahan-dahang tiningnan ni Ina ang mga taong minsang tumawa at humusga sa kanya. Pinatamaan niya ang titig ang bawat isa sa kanila, lalo na si Miss Camille at ang mga receptionist na nanguna sa panlalait noon. Simula ngayon, dagdag ni Ina, lahat ng mga empleyadong nambastos, nanlait at nagpakita ng kawalang respeto, hindi lang sa akin kundi sa ibang tao, ay wala ng lugar sa kumpanyang to. Hindi ko kakailanganin ang mga taong walang respeto at malasakit sa kanilang kapwa. Isa-isa niyang tinanggal sa posisyon ng mga empleyadong may kinalaman sa kanyang matinding karanasan noon. Tuluyan niyang nilinis ang kumpanya mula sa mga papanghusga at mapagmataas na empleyado. Matapos ang lahat ng ito, tinitigan ni Ina ang natitirang empleyado at may mensaheng iniwan. Para sa mga natitirang kasama ko, sana ang nangyari sa akin ay magsilbing aral na ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo. Ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihan ng puso at determinasyon ng isang tao. Umalis siya sa conference room na may ngiti sa labi. Sa wakas, napatunayan ni Ina sa lahat at sa kanyang sarili na ang kagandahan ay hindi kailanman nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa kakayahang ipakita ang tunay na halaga sa kabila ng mga panghuhusga at mga pagsubok. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.